So alam nyo, Thirdies, inuulan ngayon ng batikos ang content creator slash influencer na si Yulin Castro. Mas kilala siya ng ilan sa tawag na pambansang Yobab. At pinag-uusapan siya ngayon dahil sa isa raw na nakakabastos na food review sa isang kilalang coffee shop mula sa Iloilo. Samut-sari no, ng mga netizens, mga content creators, and most importantly, mga komento ng mga taga Iloilo mismo ang nagsasabi na nababastusan sila dito sa ginawa ni Yulin. At mula sa isang video na ito na papanoorin natin mamaya, papakita ko sa inyo, mag-uumpisa ang kaguluhan sa internet. Makakatikim ang content creator ng matinding fat shaming sa mga komento. Magsasalita rin mismo ang may-ari ng coffee shop na trinash talk ng pambansang Yobab. And above all, maraming magtatanong ng mga taga Iloilo at sasabihin din nila na, "Hoy! Dapat persona non grata ka na sa Iloilo." Ano kaya yung mangyayari dyan? Pero ano kaya ang sasabihin ni Yulin tungkol dito? May statement na ba siya sa ngayon? Mababawi niya kaya ang mawawalang suporta ng mga taga Iloilo? Ang kwento natin ngayong gabi ay lahat tabang the Yulin Castro food review controversy. Lahat tabang. Ang dami nyo dyan, walang masarap sa inyo. Ni isa. The controversial viral video. Umpisahan muna natin sa paghimay-himay kung ano ba yung mga nasabi ng content creator doon sa viral video na kinagagalitan ngayon ng lahat. Bubuksan niya ang video sa pagsabi ng, "Hello guys! Nandito kami ngayon sa Iloilo." Marami kasi talaga yung mga influencers yung nagre-review ng mga kainan. Normal na yan eh. Dahil first and foremost, yun naman kasi talaga ang trabaho. Dahil influencer ka nga, di ba? Mag-i-impluensya ka ng mga tao. Hindi na natin kailangang i-explain, may bigat at may impluensya. Yung magic word natin yan, ang bawat salitang lalabas sa bibig niya at ng lahat ng mga content creators. Common sense na yun, ika ka. Ipagpapatuloy niya yung video sa pagsabi na nag-try daw sila sa coffee break cafe na tinatawag, which apparently is kumbaga parang kilala or parang kinalakihan na ng maraming mga taga Iloilo. Kumbaga mag-example lang ako, no? Parang yung kinalakihan mo na branch ng Jollibee or yung pouchy na kinakainan nyo kapag kumakain kayo ng mga college friends mo. Parang ganun siya. Ganun yung level ng attachment ng maraming mga taga Iloilo dito sa coffee break. Hindi ko po alam kung sikat siya sa buong Iloilo or sa part lang yun ng Iloilo. I guess tanungin po natin yung mga Ilonggo na nanonood sa atin. Anyway, para mas masilip natin kung gaano ito ka-importante sa kanila, tinignan ko po yung kwento ng Coffee Break Cafe mula sa website nila mismo. Sabi nila, 2004 pa daw ito nung unang nagbukas yung outlet nila, unang outlet nila sa isang tahimik na corner sa Timawa, Iloilo City. So parang 21 years na rin siya. Simula nun, kumalat na to sa Metro Iloilo and for 2 decades, patuloy daw na nai-inlove ang mga Ilonggo dito. Na makikita mo sa mga comments kung gaano talaga nila to kamahal. Talagang pinagtatanggol po nila kung makikita nyo po. So tuloy natin yung video ni Yulin. Kilala na natin ngayon kung sino ba ang Coffee Break Cafe. Pagpapatuloy niya sa pagpapakita na ang daming, hindi ko po alam kung in-order niya to or binigay sa kanya ha. Pero ayun, ang dami niyang kinain. Tapos sabi niya, out of all of you, walang masarap. Kung saan tumawa yung kasama niya nagvi-video, mula daw sa mga drinks, I guess yung kape nila tong drinks na sinasabi niya, no? Lasagna, lahat daw ay tabang. Hello guys. So nandito kami ngayon sa Iloilo. Siyempre mahilig kami sa mga coffee shop. Yes. Nag-try kami dito sa coffee break. Dami. Out of all of you, Wow. all of you, What's that? walang masarap. Even the drinks, even the lasagna, lahat tabang. Nag-joke pa yung kasama niya na pang PWD daw o person with diabetes daw. Tapos tumawa sila. Sabi niya, wala daw siyang diabetes. Pero joke-joke lang nila yon.
I think dito na medyo nainis yung mga tao. Sabi niya, dinuro-duro niya yung mga pagkain ng ganyan. Ang dami nyo dyan! Walang masarap sa inyo! Hanggang sasabi niya, puta! And I think, if there's anything no, na nakaka-trigger talaga dito, for me ha, palagi ko sinasabi dito na love language sa akin ng pagkain. Yung binastos yung pagkain. Pang PWD kasi. Person with diabetes. Bawal Wala akong diabetes. Ay, sorry. Bawal kasi sila mataba. Ang dami nyo dyan, walang masarap sa inyo. Ni isa. Puta. Hindi ko alam kung dahil Pilipino lang ba ako. I think lahat ayaw talagang binabastos yung pagkain no? sa ating lahat. I would personally feel hurt kung ako yung nag-prepare niyan or kung ako yung may-ari noong establishment. So tinapos niya yung video sa pagsabi ng, sa mga taga Iloilo, saan masarap ang pastries? Nagpasalamat siya, natapos yung video, tapos parang pinakita niya yung parang disappointed na mukha niya. Ayan, ganyan. And from there on, samot-sari na yung pambabash. Bawal kasi sila mataba. Ang dami nyo dyan, walang masarap sa inyo. Ni isa. Puta. Iyak. Guys, sa mga taga Iloilo, saan masarap ang pastries nyo dito? Thank you so much. Love you. Pambabash, fat shaming, sinasabihan siya may diabetes, mga ganun yung mga comment sobrang harsh na talaga. May experience ito lahat ni Yulin, pero i-unpack natin yan ha, isa-isa. Hahatiin natin yung next portions ng ating video, ng ating discussion sa mga sumusunod. Ano yung naging reaction ng Coffee Break Cafe? Meron, nagsalita rin sila. Number 2, ano yung magiging reaction ng mga content creators at mga netizens? Ano yung sasabihin nila? Number 3, natuloy kaya yung pagiging persona non grata niya? May statement na ba si Yulin tungkol dito? As of the filming of this video po, no, hindi pa siya nagsasalita. But yung TikTok niya ay naka-up pa din po. I think 2 to 3 days na rin yun eh. Number 4, ano ba yung reaction ko dito? Meron po, no? At itutuloy natin yan mamaya. I want you to listen to what I have to say. Coffee Break Cafe statement. Naglabas sila ng statement doon sa Facebook page nila kung saan napakarami yung nag-share, napakarami yung nagbigay ng care at love doon sa mga reactions. Kasama yung mga larawan ng mga laging kumakain doon sa kanila. Yung mga suke, ika nga. Sabi nila, amidst recent events daw, yung viral na video ni Yulin, humihingi daw sila ng pasasalamat kasi napakarami yung nagbigay sa kanila ng kabaitan, ng suporta, at pag-uunawa. May mga mensahe daw, may mga visitors, may mga nagpapadala ng encouragement sa kanila, at lahat ng ito nagpapaalala nung lahat ng pinagdaanan nila at lalim ng relasyon na nagawa nila doon sa mga customers or mga suki nila. Dahil dito, sila daw ay truly humbled. So ano ngayon yung reaction nila dito sa mga pinagsasabi ni Yulin? Sabi nila na ina-acknowledge naman nila to. At sila mismo ang nagsasabi na lahat naman talaga ay entitled sa pag-share ng kanilang mga personal experiences at opinions. Especially kapag ganito raw na medyo hindi naabot yung expectations. In-honor daw nila to at nire-recognize yung feedback dahil tutulong daw sa kanila to mag-grow at mag-improve, which is lahat naman talaga dapat. Ganun yung mindset pag nagbe-business, diba? Okay, improve, grow, grow. Hindi naman dapat pinopersonal yung mga komento pagdating sa ganito mga bagay. However, eto na, sinasabi nila na pwede ka naman kasing mag-feedback sa pamamaraan na rumerespeto. Tama po yun. And in their words, contributes to a more compassionate and constructive community. Darating dun sa mamaya di-discuss natin yung purpose ng pagsasabi mo. Ano ba yung purpose kaya mo sinasabing hindi masarap? Di ba? Sabi nila na hindi law lahat ng panahon mag-a-agree tayong lahat. Which is tama. Umaasa sila na sa mga conversations daw na dapat nag-uplift, free of hate, at lahat ay itinatrato na may dignidad. Again, tama naman. Dahil sa statement nilang to, nabisita po ako doon sa kanilang Facebook page at nakita ko, napansin ko po, no, ang dami mga nag-share ng pagsuporta sa kanila. Kagaya nito, ito. Sabi niya na 2010 pa raw, first year niya sa med school at OJ tambayan na raw nila ang Coffee Break Cafe. Talagang nag-start ata siya ng maliit lang din eh. Eto na. Why are people angry? Bakit galit na galit ang lahat? Bakit ganun yung tindi ng mga komento ng mga tao? Ito ay obserbasyon ko lamang po ha.
And I think marami nagagalit for these reasons. Number 1, ito yung napansin ko po. Iloilo takes pride in Coffee Break Cafe. Parang parte na ng pagkatao nila. Parang ganon. Hindi po ako taga Iloilo ha. And I don't have the proper understanding kung gaano ito ka-importante sa kanila. Pero I think, ito yung mabibigay kong example eh. Naalala nyo nung inaway ni Benny Blanco yung Jollibee? Parang ganon. Di ba lahat tayong mga Pilipino talagang defend malala sa Jollibee? Ganon din yung mga taga Iloilo sa Coffee Break. Kasi proudly Ilonggo itong Coffee Break Cafe sa nakikita ko po. Kumbaga parte ng identity nila. Parang ganon. Tapos inapakan lang sa isang video. This is how I see it. I might be wrong. So kung may mga Ilonggo po na nanonood sa atin, i-explain nyo sa amin gaano ka-importante ang Coffee Break Cafe sa inyo. Ganun ba talaga siya kasikat? Ganon. Sa Iloilo? Number 2, may tamang paraan naman po kasi talaga ng pag-e-express ng opinion. Something I've also learned over the years. Basic human decency at mas importante ito bilang isang, mas may weight yung sinasabi mo bilang influencer kasi may kapangyarihan ang bawat salita. One word could have given this cafe so much hate. To be honest makarinig ka ng ganun, syempre may mga tao magsasabi, ay, hindi naman pala masarap. Huwag na nga tayo pumunta dyan pag pumunta tayo ng Iloilo. At totoo yun. May mga tao na ganun yung magtatanim sa isip nila. But the good thing is, parang nakabaligtaran yung nangyari. At lalo pang na-promote itong Coffee Break Cafe. There is always a nice way to say things in a manner that does not start conflict o hindi condescending, ganon. At itong bagay na to, hindi lang sa reviews magagamit, no? Yung paghahanap ng tamang salita, kung di sa mga personal nyo rin ng mga relasyon, there is always a perfect word for every situation. Ako, naniniwala ako dyan. Number 3, siguro marami ring naaangasan. Nakikita ko rin po, no? Given na kasi mukhang laki sa ginhawa itong si Yulin, siguro marami naiinis doon sa asta na tinatawag. Isa pa rason din direkta niya minura po, no, yung pagkain or yung establishment or yung Coffee Break Cafe. So, okay. Ngayong na-establish na natin kung bakit galit ang mga tao, papasok tayo ngayon sa usapan ng body shaming. Interconnected, galit, body shaming. Pero bago po yan, disclaimer! Trigger warning na rin po dahil yung mga babasahin nating mga komento might be hurtful for some. However, we will be discussing them for the context of the story dahil importante sila sa kwento. And that being said, hindi ko po sinusuportahan ito. Hindi ko po sinusuportahan na gamitin ng katawan ng tao para magsalita na masama laban sa kanila. Ituloy natin ang kwento. Reaction and body shaming. May mga posts ngayon mula sa mga netizens at content creators na pumupunta doon sa lugar na yun. Kagaya na lang nitong si Rendon Labador, isa sa mga nakikita kong comment, no? Sa isang sabi niya, pabigat ka sa lipunan. Na alam natin, double entendre, sabi ni Rendon sa isang post or sa isang comment niya sa isang post, no to body shaming naman dapat talaga. Kaso, ang sampal ng katotohanan dito sa Pilipinas, bago ka pakinggan, titignan muna ang itsura mo. Kaya daw nabash kasi bago sa social media yung baboy na nagreklamo. Salita niya po yan. Alam naman natin kung sino yung tinutukoy niya dyan. Masisisi daw ba yung mga taong nanlalait? Nakakaawa rin daw mga negosyante na may-ari ng coffee shop. Napakahirap daw magtayo at mag-survive ng negosyo tapos biglang sisiraan lang daw. Sa dulo ng comment, sabi niya, no to body shaming. Pero kung ganyan kasi ugali, hindi worth it ipaglaban. Mag-gym ka na lang. Sabi niya, papakainin daw siya ng dumbbells. Huwag daw gamitin ang salitang no to body shaming sa mga taong hayop ang ugali. Hindi daw to ginawa para makaligtas sa katangahan. Nag-a-agree ba kayo dito? Comment nyo sa ilalim. Pero ako kasi po ay hindi ako nag-a-agree. No? Kahit galit tayo sa tao, I think hindi siya dapat gamitin para magbaba. Hindi lang yung body shaming, no? Napakarami pa mga bagay. Mali po si Yulin talaga. Nag-a-agree din po ako niya. Mali po talaga siya, pero hindi siya para sa akin free pass para gamitin or duruin yung pangangatawan niya. Although naiintindihan ko rin naman si Rendon, especially mga taga Iloilo, naggalit na galit talaga dito kay Yulin ngayon. Proceed tayo sa kwento ha. Meron pa akong mga nakikita na katulad nito. Editorial cartoon, pero hindi ko po sure kung AI generated to, pero may pangalan po doon na yan. Hina-highlight nito yung timbang ng babae.
yung mga parang trinash talk niyang pagkain doon sa Coffee Break Cafe habang sinasabi yung salitang lahat tabang. Makakarinig na tayo ng mga komento mula mismo sa isang Ilongga. Ito yung gusto ko talagang makita dito, yung POV ng mga taga Iloilo mismo. Sabi niya, as an Ilongga, I feel the need to speak about Yobab's review of Coffee Break Cafe. I am absolutely disgusted ng didiri ako, sabi niya. The arrogance! Tapos yung kawalan daw ng respeto doon sa mga salita niya, unacceptable. Hindi niya lang daw krinitik yung pagkain. Ininsulto niya rin yung lugar na naging parte na ng buhay, ng mga memorya, at naging community ng mga taga Iloilo ng 2 dekada. At para saan daw? Para sa views? At dito mapasok yung sinasabi kung ano yung purpose ng pagsasalita natin. Which is something na kina-question ko rin sa sarili ko. Every time gagawa tayo ng content, ano ba yung purpose ko? Bakit ko nga ba sinasabi to? Tuloy muna natin ha. You don't come to Iloilo and talk down on something we cherish as if it's trash. Ito yung nakikita ko po talaga. Huwag mong lolokohin yung bagay na hindi mo naiintindihan. Sabi niya, yung tono niya raw condescending, nagmamaliit, nang bababa. Yung komento niya, hurtful, nakakasakit ng pakiramdam. At yung pagsasabi niya raw ay downright offensive. Ang mga Ilonggo daw, ayon sa kanya, binavalue yung kabaitan, respeto, at humility. Mga kalidad daw na wala sa kanya. Obviously daw, sabi, maaari ay isipin daw ni Yulin na nagpapakatotoo lang siya pero yung pinakita niya raw ay pagiging ignorante at isang complete disregard sa kultura ng mga tao at nung syudad. Yun talaga yun, sa totoo lang. Malaya daw siyang sabihin ang lahat ng gusto niya pero don't expect us to stay quiet when you spit on something we care about. If you can speak with respect, wala ka guid lugar diri sa Iloilo. Yun yung sabi niya. Hindi po ako Ilonggo pero ayun, pakitranslate po sa ilalim yung part na yon. So ito yung gusto ko talagang i-highlight po na komento sa mga issue na to. Yung pagrespeto doon sa lugar na pinupuntahan mo. Kaya ako kasi recently, umaalis-alis po ako. Ako hindi naman kasi ako kasing sikat ni Yulin po, no? Pero pag may pinupuntahan ako, okay, sabi ko, punta akong Baguio, punta akong ganito. Yung mga tao talagang magko-comment talaga sa akin. Talagang excited yung mga locals, no? Hindi naman ako sikat na sikat, di ba? Talagang papa-feel nila sa'yo na parang A-lister ka na artista. Parang ikaw yung pinakasikat na tao sa buong mundo. Parang ganon. Ganyan kasi talaga. Especially yung mga taga-probinsya, di ba? Ready sila ibigay yung Filipino hospitality. I'm sure ganun din yung pinarandam sa kanya ng Iloilo. Marami dyan sasabihin pa, Kuya Claro, punta ka sa ganito. Bibigyan ka pa namin ng pagkain. Ilang beses ko na po na-experience. So, nililibre ako, nakikilala ako, huwag mo nang bayaran. Yung mga ganong eksena. And that's something nakaka-warm ng puso po talaga. Kung ano-ano pa yung mga ibibigay na regalo sa'yo, especially sa mga katulad yan, na sikat po talaga, di ba? Lumalabas ata siya sa TV kung hindi ako nagkakamali. Ganun usually kabait. Hindi pa po ako nakakapunta ng Iloilo ha, pero ito yung experience ko lamang po sa mga ibang lugar na napuntahan ko. And I'm sure ganun din yung experience niya sa mga lugar na yan. At pag nasa isang lugar ka, yung interaction mo sa isang tao, yung interaction mo sa isang specific na lugar, interaction mo sa kabuuan ng syudad o probinsya yon. Yung nagtapon ka ng basura, binastos mo yung kabuuan. Eh, lagi ko nakikita eh. Lagi ko naman din sinasabi dito, pag umalis kami, hala, ang daming nagkakalat, ang daming bastos. Yung pagtatapon ng basura sa isang lugar, ay equivalent din na itong pag-apak doon sa Coffee Break Cafe. Parang ganun siya sa akin. Yun yung equivalent niya. Sa pagsabi mo ng puta, hindi masarap. Parang inapakan mo na rin yung mga Ilonggo na nireceive ka ng buong puso. Imaginein mo na lang kunwari, parang kunyari pumunta ka ng Baguio tapos sabihin mo, ay, ang pakit ng lasa dito sa Good Taste. Masarap po yung Good Taste na. Pero parang ganun yung ginawa mo. Which is alam natin, napakarami dumadayo. Nagalit talaga sa'yo yung mga tao. Ang sarap-sarap sa kanila niyan eh. Parte ng kultura nila yan eh. Tapos sabihin mo gano'n. Nakaka-degrade. That being said po ha, may mga tao po kasi talaga na hindi talaga magugustuhan yung pagkain. Taste is subjective. Yung masarap sa'yo, kadiri sa akin. Yung mga ganung bagay eh. Which is, pupunta tayo sa next muna na katanungan natin. Persona non grata na ba? Sa isang post sabi, Yulin Castro faces backlash. Persona non grata call surge in Iloilo.
Ngayon, wala po akong balita kung naipush po ba ito or kung nilalakad ito. Pero the very fact na may ganitong calls, hanggang ngayon, marami kayong makikita. I'm sure dito sa comment na to, sasabihin nila na dapat persona non grata si Yulin. Pero the very fact na sinasabi nila to, tama ako sa teorya ko kanina na direktang na-offend ang mga taga Iloilo sa sinabi ni Yulin. At kung magpupush to, kailangan pa nating hintayin po sa mga susunod na araw. Comment nyo na lang sa ilalim, update nyo na lang. Other side of the comments. Nabanggit ko na rin kanina pero pupuntahan pa rin natin siya. May isang side ang mga komento at nag-a-agree din po ako dito ha. Sabi nila, ganyan rin naman tayo kapag di natin nagustuhan yung pagkain. Di nga lang tayo sikat. Totoo yan, di ba? Na-experience ko rin po kasi yan. Ako sinasabi ko nga pag hindi ko gusto, hindi ko na lang gagawa ng review pagdating sa mga movies. Huwag na lang awayin, di ba? Gawa ka na lang ng content sa nagustuhan mo. Sa TikTok po, and I'm sure aware kayo, napakarami yung nag-overhype talaga. Napakasarap dito, dayuhin natin, pero hindi po talaga masarap. Totoo yan! May kinainan din kami earlier this year na parang ganun talaga, sobrang same po yung lasa ng lahat ng food. At sa mga ganitong klase ng bagay, maa-appreciate po kasi natin talaga yung honesty. Kaya siguro may mga tao na nagsasabi na tama naman din si Yulin. Okay, kaya ko po sinasabi to kasi kailangan din naman talaga ng honesty sa food reviews. Kaya nga tumitingin ng mga tao sa mga sinasabi mo, kaya ka nga influencer. Hindi lahat maraming pera, di ba? Ako personally sa na-experience ko, nainis po talaga ako. May sinelebrate kami doon, naghanda ako doon. Sumaya kami doon. Hindi ko naman po sinabi na hindi siya masarap doon sa post ko, no? Pero sa totoo lang, parang nasayang yung perang ginastos mo. Hindi naman po ako mayaman, di ba? However, pwede mo sabihin na hindi masarap. Pwede mo sabihin hindi mo nagustuhan. Na hindi mo minumura. Pwede naman sabihin, ay, hindi ko nagustuhan yung kape dito sa Coffee Break PH. Pero natabangan ako. Hindi yung puta. Hindi ginano mo pa, dinuro mo pa, di ba? Ayun, naano ko talaga yun. Gets ko talaga. Anyway, hindi ito isang simpleng issue lang ng cancel culture. Yung bang pa-victim na free speech, ganyan. Yung mas malalim na tanong po dito, bakit tayo nagsasalita? Bakit tayo nagbibigay ng kritisismo? Ano yung purpose natin sa sinasabi natin? Para kanino ba yung opinion natin? Para kanino ba yung content natin? Kasi sa totoo lang, hindi po masama magbigay ng opinyon. Hindi rin mali ang magpahayag ng saloobin. Lalo na kung galing to sa totoong concern, di ba? O gusto mong makatipid ng pera yung mga tao. Okay, kaya mo sasabihin na hindi masarap dito. Parang kanon. Pero yung problema, hindi lahat ng bagay kailangan nating parang ibulalas ka agad-agad. Lalo na kung yung delivery natin ay nakakababa ng dangal ng mga taong nagpagod doon sa mga pagkain na yon. Or kung may halong yabang at asta, o nakakalimot na may mga totoong taong naaapektuhan sa kabilang dulo ng ating mga screen. At sa mga katulad din po ni Yulin, at sa lahat ng mga content creators na importante ang tinatawag na compassionate criticism. Hindi lang basta ang puna. Kailangan meron din puso, di ba? Kritiko na nagtuturo at hindi nagmamaliit. Komentaryo na nagpapaalala at hindi namamahiya. Dahil sa bawat binibitawan po nating salita, kung saan ang daming nakatitig sa'yo, daming inonote yung mga sinasabi mo, meron itong weight. May kambal na responsibilidad. Hindi natin pwede sabihin na content lang yan. Di ba? Hindi dapat gano'n. Sa dulo ng lahat ng to, paalala, yung boses po nating lahat, hindi lang ng content creators, makapangyarihan. Gamitin mo to para mag-uplift, ipagpabuti ang kapwa mo, at hindi para manira. Tatapusin ko po ang video natin ngayong gabi sa pagbibigay ng isang mensahe kay Yulin. Sabi ko nga, hindi nagtatapos sa pagkakamali ang pagkakamali. Pwede pa itong baguhin. Para kay Yulin, pwede pa siyang matuto dito kung nanonood ka. Kasi kung ano yung ginawa niyang kritisismo sa Coffee Break PH, parang ginawa lang din ng tao sa kanya. Diba? Yun yung irony dito. Anyway, para sa 1,000 Gcash giveaway na po natin, mag-like, subscribe at notification bell kayo. Promote ko lang din po yung TikTok ko at saka yung aking Instagram. Ito na yung tanong ko. Ikaw ba, nasaang panig ka sa diskusyong ito? Nasa panig ka ba na nagagalit kay Yulin? O ikaw yung nasa panig na naa-appreciate yung pagiging honest niya
na hindi siya nasarapan doon sa pagkain? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang aking kwento.